Sabi ko, kailangan isang take lang, pasado. 30 items. Pero kailangan makakuha siya ng 25. Tapos 14 years old ay pwede na silang mag-take ng learner's exam or knowledge test. Kapasa na si Kuya, may prepare na kami. Sabi na nga ba namin eh, for sure. May papasa ni Kuya kaagad eh. One take. Nakaka-proud naman. One take. Yun, kauwi lang galing trabaho. Naglinis lang kaunti ng katawan, hilamos. At paalis kami. Nasaan na si Kuya? Downstairs. Nasa downstairs na. Ayan, baba muna yung ano. Pinagbababa namin ang mga malibag na lalabhan. Mamaya, pagbalik namin. Pumilakad kami ngayon. Pupunta kaming grocery. Pupunta kaming Lucky kasi kulang-kulang na yung laman ng rep namin. Wala na kaming mga supply. At merong isa ditong, ayan busy oh. Panay ang review oh. Pressure! Itong isa na to, bago kami pumunta sa groceries ay sasamahan namin. Kasi nga, di ba, nag-14 na siya noong June. Kaya, yeah, that's 2 months ago. Pwede na siyang kumuha ng learner's exam or knowledge test na tinatawag dito sa Alberta. So, pupunta kami sa registry. Akala ko nga hindi na kami matutuloy kasi sinearch ko yung registry dito sa amin malapit, sa Siton, dito sa South, at saka dito sa may 130 at malapit sa Mackenzie Town. Ang mga sarado nila is mga 4 p.m., 5 p.m. Eh, anong oras na? Dumating ako ng bahay, 4 p.m. na. So, ngayon, 10 minutes na lang before 5 p.m. Kararating lang din ni Mami. Sabi ko, wala na, hindi na tayo aabot. Buti na lang, yung pinakauna naming pinupuntahan na registry, kung saan din kami ni Mami nag-take ng knowledge test 5 years ago, nung dumating kami dito sa Canada. Doon yun, sa may Southland. Eh, open sila hanggang 8 p.m. Siguro, sa dami kasi ng kliyente nila talaga, ng tao na pumupunta sa kanila, extended talaga yung serbisyo nila. Kaya bukas sila hanggang 8 p.m. So yun, doon kami pupunta at doon namin susubukan ang first try. Pine-pressure ko, sabi ko, kailangan isang take lang, pasado dapat kagaya namin ni Mami, isang take, pasado. Pinressure. Pero seryoso yan, nagre-review lagi yan. Kung ano lang din naman yung review namin noon, tsaka sa YouTube, marami naman lumalabas na mga ganyan-ganyan, parang mga flashcard ganyan. So, ayun, confident naman ako. Sabi ko, ito pa. Eh, sobrang interesado magmaneho. Kaya tingin ko one take to. Yun ang kutob ko, ha. One take yan. Eh, pero kung hindi man, magkano ang exam? 17. So, nasa 17 yung exam. Sabi ko, pag hindi ka pumasa, ikaw na magbabayad para sa susunod na exam. Kasi nga, ano lang naman to, knowledge test. Titingnan lang kung meron ka na bang idea kung gaano kalawak na yung kaalaman mo tungkol sa driving dito sa Canada. Ano lang siya, 30 items. Pero kailangan makakuha siya ng 25. So, merong 30 questions doon sa computer. At kailangan niya makakuha ng 25 para makapasa. That's it. So, ayun, teka, lalarga muna kami. Buti na lang na-check ko rin kaagad kasi paalis na kami kanina nga. Kulang-kulang pa palang requirements namin. Yung mga kailangan, kapag below 18 ang kukuha ng exam, number 1, kailangan kasama ang magulang kapag nag-exam yung menor de edad. So dito nga pala sa Alberta, as young as 14 years old, ay pwede na silang mag-take ng learner's exam or knowledge test. So ibig sabihin, from 14 up to 16 years old, kung makakapasa na sila ngayon, up to 16 years old, kailangan matuto silang magmaneho. So meron siyang minimum 2 years para mag-practice mag-drive. Kasama ang full license or full class 5 license na driver kagaya ko at saka ni Mami. So, pwede siyang mag-drive basta meron siyang katabing isa sa aming dalawa, no? At magiging learner siya hanggang 16 years old, and then by the time na mag-16 siya, pwede na siyang mag-take ng driving exam. At kapag naipasa niya yun,
doon pa lang siya talagang magiging pwedeng mag-drive na mag-isa. Pero kapag ka ganyang learners, halimbawa makapasa siya ngayon, so bukas pwede na siyang mag-drive. Given na katabi kami, isa sa amin ni Mami, na magtuturo sa kanya magmaneho. So ako kasi mas gusto ko yung ganun. Mas gusto ko yung mas maaga pa lang natututo ng magmaneho, nasasanay na, 'di ba? Mas gusto ko sa isang household yung maraming pwedeng mag-drive. Kasi just in case of emergency, at saka maalban sa amin yun. Pag naglo-long drive, 'di ba? Mas maganda kapag ka merong batang ganyan, ganado magmaneho yung mga ganyan eh. Hindi napapagod. So pag meron na si Kuyang lisensya at pwede na magmaneho, hayahay na kami kapag long drive. Yon, let's go! Excited na. excited na. Good luck, Kuya. Kinakabahan na ako para kay Kuya. Ako hindi. Hindi, ako hindi rin kasi alam ko pasado yan. One take yan eh. So kanina, nag-check nga kami ni Kuya. Nako, dami palang requirements, hindi kami naka-ready kaagad. So pag ano pala, kailangan ng residence card, kumbaga kailangan ng Canadian passport, ng birth certificate o kaya ng PR card. Tapos kailangan din ng additional ID ng bata, pwedeng school ID. Pwede ko rin siyang presentan ng Alberta Health Card. Nandun din kasi yung birthday, nakalagay din doon. Tapos ano pa ba Kuya? Yung bill. Kumbaga, para patunay na kung saan ka nakatira. So, yung billing statement. Kasi yan. doon ipapadala yung Oo, card yung kung card. makakapasa. Kaya, nagprint ako ng bill namin sa Telus kasi naka-indicate doon yung address namin. Tapos, yung pinaka-importante, yung consent. Pero hindi nagagawa ng letter. Kasi ako natatandaan ko nung kumuha ako ng lisensya, 17 years old pa lang ako sa Pilipinas, ay pinasulat ko pa yung nanay ko na pinapayagan ko ang anak ko na mag-take na ng student, ganyan. Dito iba, ang sabi, magsasign ng consent form ang magulang. Kasi kailangan present ang isa sa magulang eh. Kailangan sasamahan talaga physically yung minor de edad papuntang registry. Tapos, kailangan sa harap ng agent, doon magpipirma ng consent form. Talagang yun ang protocol kumbaga. Naigpit sila rito dating sa ganyan. Napakabilis nga naman din ang panahon Parang kailan lang yung anak natin isinama natin dito si Jeron Maliit. Parang si Itong Johan. maliit pa. Ayan, ito kung ano yung size ni Johan. Si Jeron Ngayon, yan si Jeron nung dumating kami sa Canada 5 years ago. Tapos ngayon magte-take na ng Malaki pa sa amin. magte-take na ng kukuha na ng driver's license ng student. Napakabilis ng panahon. Nice and short. Dito yata sa Alberta, pinakamaagang pwedeng kumuha ng 14 na lang. learners. So, 14 years old. Sa ibang probinsya kasi is 15 or 16. Siya kasi talagang gusto niya kasi talaga ang pagdadrive. Interesado talaga siya. Para sa akin naman, wala namang masama doon. Diba? Mas maagang matuto, magagabayan, mas okay. Diba? Mas mahaba yung time na magdadrive siya na kasama tayo. Hindi yung, 'di ba, kaysa dun sa kukuha nga ng 18 years old tapos pagka magdadrive na agad mag-isa, hindi mo pa susubaybayan, 'di ba? Kung anong klase magmaneho. Para sa akin mas okay. Ayan, nandito na kami guys. Pero alam aral pa rin dun sa driving Driving school kasi school? makakabawas sa insurance niya. Oo nga. Oo. May may certificate eh. Oo, sa akin mas okay nga yun. Pwede Driving natin school. siya Oo, ipasok. Yeah. Oh, nakakabawas yun Tapos, kasi ang insurance mo ay originally talagang Ayun. mataas. Sa una, lalo sa kabataan, mas mataas ang risk ng Kasi aksidente. bago eh. Mas bago, mas mataas ang bayad. sa Kaya ganyan. i-attach natin siya sa atin para makamura pa Ayan, guys, ayan yung Southlanda registration. Ayan, nasa kaliwa. Yan doon Ayan. yung merong Ayan na sila. 1 hour free naman pala yung parking din sa labas. Hindi ko agad nabasa. Re-register lang yung plate number. Titingnan ko muna sila sa loob. Kung ano ng kaganapan. Ready na? Yes. Yo. Ito daw ang road test check-in. Next time pupunta ka dito, road test naman. Pag 16 ka na nun. So anong ginawa lang? Kumuha
Walang number. Basta tawagin pag okay na. Okay siya. Parang adult na yung panganay namin eh. Oh. Paabang-abang na lang din sa kanyang exam. Hindi pa siya natatawag eh. Ito kasi talaga busy. Kanina pa ba yun nauna sa inyo? Busy talaga dito sa registry. Dahil lang pinaghintay namin dito sa registry. Ito yung punta sa registry na ang tagal kasi nga itong registry na to sobrang busy. Como siya lang ang bukas talaga na hanggang alas 8. Siyempre, lahat ng mga workers, mga nagtrabaho ng maghapon, magi-start siya maging busy pagdating ng 5 p.m., 6 p.m., tapos hanggang 8 p.m. nga sila bukas. Kaya ngayon, grabe, ang daming tao. Ayun, nakikita nyo ba yan? Yan yung pila sa labas ng building kasi pag kumuha ka ng number, sasabihin sa'yo, please wait outside kasi doon i-encode mo yung, yung phone number mo. Kasi i-inform ka na lang kung malapit na yung number mo, saka ka na lang nila papapasukin. Which is okay na okay yun. Pwede kang magstay sa sasakyan mo, pwede kang tumambay muna kahit saan. Para hindi lahat ng tao nagsisiksikan sa loob. Pero si Jayron at saka si Mami nandun sa loob. Doon na sila naghintay. Kami ni Johan lumabas na lang muna kami. Kasi mamaya pa yan. May 8 pa ang hinihintay namin bago yung matawag yung number ni Jayron. So, ayun. Nagkaanuhan kami. Sabi ko, kuya, pag pumasa ka, magpipirma ka. Sabi niya, hala, pirma, wala pa akong pirma. Ngayon lang siya nag-practice ng pirma. Kasi wala pa siyang matinong signature. Ayun. Buting na lang nga. Nag-aantay pa kami. Mahaba pa yung time para makapag-practice. So, nakapag-practice pa siyang pumirma. Lumipat na ako ng pwesto kasi nakaisang oras na pala kami naghihintay. Yung free parking doon. Halika, anak. Tara, check natin sila sa loob. Baka malapit na. Or maybe they're already... Yung pinwestohan ko na free parking, register lang yung sasakyan. Pero kailangan 1 hour lang. After nun, kailangan mo umalis. Or magbabayad ka na. Kaya umalis ako kanina. Babalik na kami ni Johan. Check namin kung malapit na sila. That's about everything, I think. There's a washroom on Ito kami sa waiting area. Sumalang na si Kuya. Bayad kami ng $17 for the exam. Para ma-write yung exam. Saglit lang yung kay Kuya. Makita mo. Mamaya tapos na agad yun. So, nag-exam na si Kuya. Excited na. Sana mapasa na. So, ayun nga sabi kanina. He has to get 25 out of 30 questions. Pwedeng mag-skip at saka walang time limit. So, ayun. Nagtitake na siya doon. Excited ako para sa kanya. I saw. That's good. That's good. One take. May pinagmanahan. One take. Pipila na lang kami para find yung process. recommend to get digital healthcare as well. And also here, so before we can issue the license, we'll do an eye exam. And do you wear glasses or contact? Eye test na siya, eye test. Sabi niya, ipatry kung kaya ng walang salamin. Kung hindi komportable, ulitin, may salamin. Ayun, hindi niya kaya. Kailangan talaga. It's hard for him. He has a different kind of... both eyes have different lenses. That's Yeah. What do you call that? Myopia control lens. At Sorry least. to ask. So when we renew, we're gonna surrender our health card as well? Yeah. That's right. So ito naman pala yung itsura ng bagong license. Incorporated na yung incorporated na yung health card. So isusurrender na yung health card. Would you like to go ahead and get a 5-year card, or you can choose to get, let's say, 2 years and then get a 5-year We're targeting 2 years. So He would like to to get the try right away. Yeah, to get the GDL at the class 5 at 16.
Sorry. That is what. Yan na. Si Kuya. Picture na, magsisignature na. Last thing. Okay na, let's go. Nakapasa na si Yeah. Kuya. May driver na kami. Sabi na nga ba namin eh. At for sure, may papasa ni Kuya kaagad eh. One take. Nakaka-proud naman. One take. Kuya. Kuya, malibre ka naman. Nakapasa ka sa exam. I will. Sino ba nagbayad? Si Mami naman Ako. nagbayad ng $17 ah. Lahat. Oh, lahat, pati yung 46 license. niya. Magkano sa license? 46. Oh. Ang license ang binayaran 46 pero sa exam, sa knowledge test $17 lang. $17. Kaso yun kinuha na rin siya ng picture eh tsaka ano para sa lisensya niya pag dumating na yung student license talagang may card talaga siya. Kaya lang dati usually mga 2 weeks napapadala na sa mail. Ngayon ay Tatagal daw. ano daw mga 1 month na. 1 month na daw ngayon. Integrated na kasama na yung health card. Oo, mas matagal na gawin yung yung card, gawa ng integrated na siya. Pag daw hindi na-receive ng sa 3 weeks o 1 month ano, Oo. eh pumalik sa kanila Bumalik. para ma-follow up. Yun, ang ano, Akin na, naktago ko muna dito. Wala kang lalagyan? ang galing. One take. Pero confident talaga ako, alam ko talaga may papasa niya. Kasi yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga practice exam na kinukuha niya sa YouTube, nape-perfect na niya. Pero dito nagkamali siya ng dalawa. Dalawa nga kuya. no? Dalawa, kasi may isa siyang hindi Oo. na sinagutan eh. Ah, tatlo ba? Eh di, ibig sabihin natapos mo ang buong test? Hindi, meron dalawa pang matitira na hindi niya na. Ay, oo, kasi 25 lang naman Oo. palang kailangan. So, ano, may mali siya na tatlo. Eh, di bale, di ba? At least one take pasado na kaagad. So, ibig sabihin nakuha niya 28 questions yung nasagutan niya. 28 questions. Tapos bago siya nakakuha ng 25 na correct answers. So proud of you. Ah, galing-galing. So, ang buong itinagal, kasi halos hintay kami sa number namin eh, sa Hapon queue. na kasi busy eh. Kaya ang buong itinagal, anak, ay nag-start tayo mga 5:30. mga 5:30 na ano? 5:30 to 6:20. Ano nga, ang bilis nga lang ng test ko eh. Kaya nga, yung test mo, ang bilis lang. So, kasama na yung test at saka yung pagpipirma-pirma, pagpipicture-picture, lahat-lahat ng proseso bago mabigyan ng student temporary license siya ay siguro umabot ng almost 1 hour. Almost lang. Walang 1 hour. Oh, parang 30 minutes lang Oo. di ang exam niya tsaka yung process. Ang hintay lang talaga. Ang hintay. Ang matagal nagtagal lang talaga kami kasi ang oras na to talaga sa Southland registration sobrang busy kasi dinadayo siya ng Almost 1 hour. Sipin nyo naman kami, layo na namin dito, we're 20 minutes away. May mga malalapit sa amin na registry. Pero talaga dito kami pumunta kasi sila yung nagko-close ng late. Buti na lang ang Seafood City tsaka ang Laki ang sarado ay alas 9 pa ng gabi. 2 hours. Kaya diretso na kami dun kasi kailangan na namin sayang yung lakad. Congratulations pala kuya. Yee! So proud of you. Yan, hanggang Johan dito naman na ang lang. next. Si Johan na yung Johan. next, oh. Excited na yan. After 5 years, it's your turn. Yeah, but why do they have to make it at 14, not like 12? Eh? Grabe naman yun. Pinakamaaga na ngayong Alberta, 14. You're too young for that. Ito matindi, pag magpa-practice si kuya dito sa track. Tingnan natin. Dito sa track. Tingnan natin kung gagater yung huling gulong. Pero nag-practice nga siya ng manual. Ang galing-galing niya. Oo, pero ito siya lang talaga nakita kong estudyante ng manual na hindi na namatayan, natuto na magmaneho ng manual. Ang galing eh. Ako namatayan Hindi na ako eh. namatayan, natuto na. Pambira. Abay ako gano'ng karaming beses na mamatayan ng makina kapag ka nagpe-primera nung nag-aaral ako. Iba talaga kapag ka yung Interesado sobrang kasi. interesado. Hilig talaga to sa... Kumbaga hindi pa niya nahahawakan pero sa utak niya, nai-imagine na niya eh. Napapanaginipan na nga niya siguro eh kung paano gawin eh. Ganun talaga pag sobrang sobrang interested ka. Interesting. Naglalaro din kasi ako ng car games. Ayun pati, Bakit may clutch ba 'yon? Yeah. Oh,
Alam mo kung paano So kahit pala ngayon sa mga video game, may clutch na rin pala kaya medyo alam na Saka niyo may yung shifter na. Oo, so alam mo na yung ano, yung theory kumbaga ano. Paano yun? Hindi mo naman matitimpla yun, pinipindot lang yun. Ano, may ano siya, meter na ganun. Ah, yung clutch? Ginagano mo yung clutch, slide up or down. Oo, matindi nga ano. Parang tunay na talaga. And then, So half release din bago umandar. Yeah. Oo nga ano. gear shift that. Galing Kaya alam talaga. na Kaya niya. pala alam na. Oo. Parang nararamdaman na niya yung apak gano'n kahit kamay ang gamit. Kahit daliri ang gamit, no? Yun eh, parts of the body pa rin eh. Dito kami sa Seafood City. Ito isang to, sama-sama, gutom na daw. Kundi unahin namin ang pagkain dito. Tapos saka kami tatawid sa kabila, Tarlac. Baliktad kami ngayon, baliktad. Mo-order na. Halika na. So yun, hanggang dito na lang muna. Thank you sa pagsama. Happy. Bye!